Yung pansit po namin ay hindi siya pangkaraniwang natitikman lang ninyo dito sa Maynila, kundi siya yung tipo ng pansit na hindi ka mauumay. Yung sinaserve po namin sa inyo na sibuyas, toyo, suka, kalamansi at saka sili, yun po ay bagay sa aming pansit batil. Kaya hindi po nawawala ang sibuyas sa pansit batil po. Kasi yun yung magko-complement o mas magdadagdag ng lasa ng aming pansit. Hindi sila nagsasawa talaga. Pabalik-balik talaga sila dito namamansit. At saka po yung serving po namin is madami po talagang apaw. Kaya isa din po yun talaga na binabalikan ng mga customer namin dito. Kaya siya natawag na pansit batil kasi una yung sabaw po niya is pinapakuloan po namin sa buto ng kalabaw na binabatil ang itlog po doon sa sabaw. And then kaya siya nagkasabing patong, which is lahat po kasi ng mga toppings niya from the giniling na kalabaw, liver, at lahat ng mga Shanghais at saka longganisa is nakapatong. And most importantly po yung pouch egg po niya. So usually yung malasado, nakapatong po siya sa pansit batil patong. Ang pansit batil patong namin po ay binubuo ng giniling na kalabaw, na ginisa talaga po yan, na walang sebo na kasama, pork liver, and then meron siyang mixed vegetables, and then meron kaming homemade po yan na Shanghai po. Gawa po namin mismo yan na Shanghai. At ang specialty pa na karagdagan po is Tuguegarao garlic longganisa po na kasama. At syempre po, yung pinaka-main course po namin dun is yung Mickey ng Cagayan, yung kasama po niya. Ang presyo po ng aming pansit batil patong ay vutut, navutot, navuvutot. So yun ay salita ng Itawis. Vutot means gutom, so which is 120. Navutot is 150. And navuvutot is 180. Yung salita yun po yung salita ng Cagayano sa amin sa Tuguegarao, Itawis. Sa Tagalog po nun ay takaw, matakaw, sobrang takaw. Yun yung ibig sabihin po nun. Bakit nga po masarap? Una kasi is ang aming cook ay purong Cagayano. So lahat po kami dito ay Cagayano. So yung timpla talaga niyan is Cagayanong-Cagayano po. Kaya masasabing masarap po. Hindi lang dahil Cagayan din o Tuguegarao galing yung mga Mickey at mga sauce namin, kundi mismo kami na mga nasa likod ng Enangs is purong Cagayano. Pag nag-order po kayo sa aming pansit, una po naming sinaserve sa inyo while waiting po is yung sibuyas na may kasamang kalamansi, sili, at the same time tinitimplahan po nila ng toyo at saka suka ng Tuguegarao. So while waiting po, yun muna po namin isa-serve. Kapag na-serve na po namin yung aming pansit sa inyo, yun naman po ay may kasama na siyang sabaw, which is yun yung batil na binatil sa itlog na sabaw. So, yun po yung aming sinaserve sa inyo. Usually, ang mga nagiging customer namin dito is mga Cagayano, mga Itawes, Ilocano, Ibanag. Tapos, yung mga yun po, nagdadala na sila ng mga non-Cagayanos, mga taga Maynila din.
Kahit po tago yung lugar po namin, sinasadya po nilang puntahan kahit malayo yung lugar nila, nasa Bacoor, Cavite, iba-iba pong lugar, talagang dinadayo po yung lugar namin dito sa Taguig po. Dito po sa pansitan namin, yung ambience kasi parang nasa probinsya ka rin eh. Yung under the tree, tapos parang nagkikwento-kwentuhan lang dito. Sama-samang kumakain, yun, nagsalo-salo, ganun. Dito kami matatagpuan sa MRB, Building 13, Barangay Ususan, C5, Taguig City. Naisipan namin tong negosyong to kasi sabi namin, ang tagal or malayo yung travel ng Tuguegarao City, 10 to 12 hours. So, dinisire namin sa heart namin mag-asawa na why not ilagay dito sa Metro Manila para yung mga nagkikrave ba na mga Kagayano dyan, hindi na kailangan mag-travel pa na napakalayo. Punta na lang sila dito. Tapos biglang makaka-receive kami ng feedback sa kanila na taste like home, feels like home pag nakain nila yung aming pansit. So, sobrang nakakataba ng puso yung ganong feedback na nare-receive namin sa aming mga customer. Dito po sa lugar po namin, parang may reunion ng mga Kagayano kasi nag-uusap sila dito, kwentuhan. Dumadating po talaga sa point na para kaming may fiesta dito sa lugar namin kasi nagkakatagpo yung mga talagang mga Kagayanos. Kahit hindi kami magkakakilala, basta nagtatanungan na lang sila, taga saan ka? Like yung parte, bejam mo, ganun sa salita namin, taga saan ka? Tapos hanggang nagiging kaibigan na sila, bawat isa nagkakwentuhan na ng salita namin, Itawis, Ilocano. Kaya sobrang masaya panoorin yung mga customer namin, lalo na nagkita-kita dito sa lugar na ito yung mga Kagayano talaga. Dito yung tagpuan nila talaga sa lugar namin. Tapos dumating sa point na hindi na lang Kagayano yung mga nagiging customer namin, kahit mga taga dito na, taga Maynila, dito na rin talaga namamansit sa amin. Kami ng mister ko ang nag-aasikaso dito sa aming negosyo. Ako si Enilyn Turingan Tuliao, 33 years old, may-ari ng Enang's Pansit Batil Patong and Pansit Kabagan. Ang tinitinda po namin ay ang Tuguegarao delicacy na authentic na Pansit Batil Patong at Pansit Kabagan po. Kami po ay tubong Kagayano po sa Tuguegarao City. Lahat po kami dito ay Kagayano po. Open po kami Tuesday to Sunday only. Off day po namin ang Monday, 8 a.m. to 7 p.m. Ayun, sa 120 po, yung special po natin is meron na siyang giniling na cara beef na toppings niya, pork liver, and then mixed veggies na carrots and mga repolyo po, at saka toge, and then dalawang Shanghai. And then yung 150 naman, ang the difference po nila is yung dami. So, ang 150 po nadagdagan po ng lechong kawali. O sa amin sa Tuguegarao, ang tawag po namin doon ay karahay. Sa Jumbo naman, sa 180, mayroon po siyang special na Tuguegarao garlic longganisa na kasama po. At mas apaw po yung serving po niya, ang Jumbo po. Aming Pansit Batil Patong ay 101% confident po ako na galing po sa Tuguegarao City ang aming Miki. Kasi dito po sa Maynila, hindi ka po makakahanap ng Miki ng Pansit Batil Patong, kundi sa Tuguegarao lang po. Doon po kami kumukuha sa mismong pagawaan po sa Tuguegarao. At yung Miki na yun, kaya po bakit malaki ang pagkakaiba namin dito sa Manila. Kasi yung Miki na yun is ginagamit ng mga ibang pansiteria na sa Tuguegarao na nag-champion sa Tuguegarao. So, kaya yun yung difference or factor kung bakit binabalikan kami ng aming mga customer. Dahil yung Miki pa lang namin is may lasa na siya itself. So, kung tinitimplahan na lang siya to add to taste, pero yung noodles po niya is may lasa na po siya. Hindi lang po sa Miki, kundi sa ibang sangkap din po yung aming toyo at suka, which is doon mismo po sa Tuguegarao ginagawa po yun. So, doon po namin purchase o binibili. And then, ginagamitan po kasi pa po namin ang aming Pansit Batil Patong ng pure cara beef po. Yes po, giniling na kalabaw po. Kasi yun po talaga ang nagpapa-authentic sa Pansit Batil Patong kapag ang pansit mo ay may kalabaw or giniling na kalabaw. Halos lahat po ng aming sangkap ay galing mismo po sa Tuguegarao City. XOFW ako. So,
nag-start kasi na aksidente ako sa abroad. So I have to go home. And then, syempre ang husband ko, hindi naman literal na kaya niyang sustentahan yung pang-araw-araw. So nag-start kami na walang-wala talaga. As in, yung mga gamit namin, mga mesa namin, upuan, lahat po yan. Hindi pa po sementado yan noon. Ano yan? Bato, mga bato pa na inano namin muna dyan. So, ganun po. And then, yung mga yan, nakikita ninyo, dati is kahoy mga yan. So, ngayon lang po na unti-unti, na-improve po namin yung aming kainan. Kami po ay tulad nyo rin po na probinsyano na nangangarap na makipagsapalaran dito sa Maynila, na baka sakaling umunlad dito sa Maynila po. Dahil po mahirap bilang isang OFW na mapalayo sa asawa, lalo na't bagong kasal po kasi kami. So, nag-decide kami na umuwi na lang ako, then the same time, mag-put up na lang ng business dito sa Pilipinas. Ayun, naisip na lang namin mag-asawa na makipagsapalaran na lang. Mahalaga po magkasama kami dito para makabuo ng pamilya. Ayun, meron kaming natitirang ipon ng aking mister. So, naisipan naming makipagsapalaran sa negosyo. Ayun, naisipan namin mag-asawa na why not to put up a business na yung paborito ng aming mga Cagayano, which is yung Pansit Batil Patong. At kaya, yun, naisipan namin dalhin na lang dito sa Metro Manila. Para matikman naman ng mga taga-Maynila ang sarap ng pagkain naming mga taga-probinsya. Kaya yun, naisipan namin dito mag-asawa na dalhin yung Pansit Batil Patong. Excited kaming mag-asawa kasi ito yung kauna-unahang negosyo namin. Kaya namili kami ng mga sangkap, mga materyales na gagamitin. Tapos yun, syempre nilabas na namin lahat ng aming mga ipon. So sobrang excited namin mag-asawa. Kaya lang, nagkaroon ng pandemic. So pinagbawalang lumabas. So nag-usap kami ng asawa ko, paano na yung negosyo natin? So bigla kaming napaisip kasi kakaput up pa lang namin ng negosyo, tapos biglang kailangan namin magsara. Ayun, medyo nalungkot ako nung time na yun, nung binalita yun sa pandemic. Kasi masyadong malaki yung nairis naming mag-asawa. At the same time, hindi ko rin alam kung anong susunod nito after ng pandemic. Kaya that time, sabi ko sa mister ko, pray lang kami na may himala. Diyos naman Diyos na buhay. Hinihiram lang namin yung mga upuan, mesa namin, mga second hand lang. Ay, lahat yun hiram, even mga case namin ng mga soft drinks. And then, doon ko nakita yung faithfulness ni Lord sa Enangs na nag-start lang kami ng maliit na puhunan. Mga kapitbahay naming mga babait, sinishare yung mga upuan. Kunin nyo na muna pag nakikita. Usually, mga customer namin kasi, very simple lang mga Cagayani. Kumakain sila sa area ng parkingan, tabi-tabi. So, saan-saan sila tumatakbo pag umuulan. So, sabi ko sa husband ko, hindi ko alam kung anong next na gagawin namin kasi huling braha na namin yun Huling ipon na yun Nung time na yun, biglang inisip ko na yung mga tauhan ko kasi damay sila Kasi kailangan nilang umuwi. Ano lang din mga yan galing din sila sa wala din. Tapos biglang pauwiin namin sila ulit sa Cagayan. Oo, yun lang kasi yung inaasahan nila Itong pakikipagsapalaran nila dito sa Manila. So nung time na yun, in-entrust na lang namin kay Lord talaga. As in, 100% yung faith namin kay Lord. So, nung umuwi mo na yung mga tauhan namin, that time naman yung biglang in-announce na yung walang dine-in pero pwede yung mga online deliveries, yung mga frontliners like yung mga riders, magde-deliver ng mga pagkain. So, in-encourage ko yung husband ko na ituloy natin to. Malaki-laki na yung nairis natin sa Enangs. So yun, ulit, in-invite ko, tinawagan ko ulit yung mga tauhan naming mga Cagayano. Pinapunta ko ulit yung mga tauhan ko dito sa Maynila. Then, nag-start kami ulit, nagluto-luto, online deliveries.
hanggang sa nag-boom. That time, hindi ko talaga ma-explain yung love ni Lord sa aming mag-asawa kasi biglang nag-boom yung pansit batil patong ng Enangs. Sunod-sunod yung online deliveries namin. May mga time pa na talagang literal na nagpipick up na yung mga tao. Siguro isang nagbigay ng lakas loob sa akin is yung hindi kami natinag sa pananampalataya. Pangalawa yung nag-close man kami saglit, biglang nandun na natili yung mga customer namin, hindi sila umalis. As in, nag-order pa rin sila. Kaya sabi ko kay Lord, thank you Lord, sabi ko kasi nakabawi kami kahit papano that time, nung mahaba-habang months ng pagsara namin. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung pansiteria ng Enangs. Tapos, siguro isa pang naglakas loob din sa akin, nag-inspire. Yung pansit batil patong namin, naging comfort food na siya ng mga lalong mga... That time kasi, syempre, mataas ang anxiety level ng mga tao, yung pandemic. Naging comfort food na siya. Sa akin sabi nila ang sikreto is yung tamang timpla, nahanap namin yung tamang timpla. Pero para sa akin bilang owner, siguro yung pamilya kami dito. Yung binuo kami ng pamilya. Hindi ko sila literal kadugo kasi mga yan mga tauhan ko. Pero naging pamilya kami, buo. So doon nag-start na parang na-build yung love namin sa bawat isa at saka yung bonding namin. So kaya yun, nakapag-produce kami ng yung tamang timpla ng pansit batil patong. Ang mahalaga po talaga sa negosyo, yung tipong hindi mo sila i-consider na tauhan I-consider mo sila na pamilya talaga, literal. Para pagbutihin nila yung pag-aasikwaso nila sa kanilang mga trabaho. Tapos yung mga customer ko kasi, hindi sila literal lang na customer Parang pamilya na kasi sila Nakakatuwa lang kasi yung pagdating nila, tapos parang yung attach mo sa kanila, kakaiba, na para bang hindi man namin sila kadugo yung mga customer namin, pero pagka nagsama-sama na kami, parang ang gaan na ng loob namin sa isa't isa. Advice ko po sa mga kapwa ko na nagnenegosyo din, na dumadating sa point na napanghihinaan kayo ng loob. Una lang po, magtiwala lang kayo kay Lord. Yun yung keep your faith. And then, pangalawa is stay focus sa goal mo, sa negosyo mo. And thirdly, maging consistent ka lang. Consistent ka sa quality ng pagkain mo. And then, consistent ka sa mga tauhan mo, embrace them, kasi at the end of the day, sila pa rin ang magiging katuwang mo sa negosyo mo. Ang naitulong nitong Enangs Pansit Batil, una is nakapagpundar kami ng lupa. Nakapag-invest kami ng lupa, which is na-fully paid na po namin. Thank you, Lord. And then, hindi lang siya isang lupa, kundi nakapag-invest kami ulit ng another lupa. Na ngayon, pinagpe-pray namin na gusto namin siyang i-put up for apartment. So, yun yung gusto namin, goal namin ngayon na mag-asawa. Tapos, dream lang din namin ng asawa ko na mag-out of town. Hindi lang sa amin, pati mga staff ko. Lagi ko silang ini-include sa outing namin. Isang lugar na kami napapadpad. And then, sabi ko sa kanila, we strive more. Then, next plan namin is Boracay. So, yun talaga yung desire namin next year. So, yun. Ayun, actually may mga customer kami nagtatanong, bakit Enangs ang pangalan ng aming pansit batil? Ang kwento po niyan is, sa Tuguegarao po kasi usually mga old names na mga pansiteria at mga one word lang, agad na nagre-rema sa isipan ng mga customer. So nag-isip namin na why not mag-isip kami ng name na old. So yung letter E po is name ko, first letter ng name ko, kaming magkakapatid, letter E. Doon kasi sa Tuguegarao, ang nanang ang tawag sa mga nanay doon. Nanang ang tawag. So sabi ko sa isip ko, ilagay ko yung name o tawag namin sa nanay namin, which is Nanang. So hanggang na-derive yung name ng business namin na Enangs.
Mga kababayan ko ira, nyan chawing kanya Manila, ya authentic nga pansit batil patong kanya lugar mi, kanya tagiglaman yaw. So, mari kayo pwede nga mari kayo mat-traveling kan 10 to 12 hours sumangkan to Gegaraw. Pwede kayo kanyawin nga mamansitin, mari kayo maziyatan ning kuning arayo nga mabiyahe. 100% authentic yaw. Unaran nimi mismo kanya lugar, tera kanya Metro Manila ngin. Meron din po kaming mga takeouts po. Open for deliveries po kami. Just message us online. Meron kaming delivery for solo order, bilao order, mga party bilaos po. Like if you have na party kayo ng mga 10 to 15 na katao, mapapakain mo na siya sa amount na 1K lang. So, ganun ka-special po yung aming pansit batil patong. Pwede po kayong mag-order sa aming page, Enang's Pansit Batil Patong and Pansit Kabagan po. At you can PM us sa Messenger po or you can call us sa 0927-925-4117. Ang landmark namin is, yung katabi po namin is C5 Petron, or usually mas familiar dito sa lugar namin yung Diego Silang. Pero MRB po kami. So sa footbridge po, tapat nun is gate na ng MRB. So looban po yun, dulo po kami. So pwede kayong magtanong sa harapan po ng kung saan po yung Building 13 Pansiteria. Alam na po nila yung location po namin. Or lampasan mo lang po yung whole court dito sa MRB. And then may naka-placard po na this way to Enang's Pansit Batil Patong. Dito lang po kami sa likod ng Building 13 po. Pag nandito na po kayo sa MRB, pwede nyo po tanungin kung nasaan po ang Enang's Pansiteria or Pansiteria. And then alam na po nila po, ituturo po nila, i-guide po nila kayo dito sa dulo, sa likod ng Building 13.